Hello sa ating mga kababayan. Anong oras na ngayon? Kumusta po kayo mga kababayan? Long time no see. Ang tagal na po natin hindi nagkakitaan at hindi nagkarinigan. Kaya nag-vlog ako ngayon. So, hintayin muna natin yung ating mga kababayan na mag-tune in dito sa ating live vlog. Dahil naka-live kita ngayon sa Marinduque News. Kumusta po kayo mga kababayan? Nag-vlog ako dahil may dumating na package sa atin mula sa ating mga kababayan na nagatrabaho dyan sa Hong Kong. So, though ito'y minessage na niya sa akin before, pero hindi ko in-expect na ngayon madating. At itong regalo na ito ay yung box na ito, pakita ko sa inyo mamaya. Though hindi ko pa siya unbox dahil wala akong kasamang team, pero gusto ko lamang po kayong batiin at kumustahin sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat ng ating mga kalalawigan, dahil ang inyo pong Digimyong hindi na nakakapag-live regularly dahil marami pong mga trabaho, marami mga gawa, marami mga accomplish, pero nandito lamang naman po ako palagi, nakaantabay po at lagi nagabigay po ng update sa inyo. So, kumusta po muna kayo mga kababayan? Kumusta po ang ating mga kapamilya? Nasaan po kayong lugar na nanonood ngayon? Ano po ang inyong sitwasyon ngayon? Hindi na po kita nagkakarinigan. Napakabihira ng pagkakataon na kayo po aking makausap, kayo aking makadaupang pala dahil sa pandemya. Nasa gitna ko kita ng pandemya. Pero pakita ko yung dumating na box mula sa Hong Kong. Ayaw niyo magbabanggit ng pangalan. Pero siguro one of this day, unbox ho natin. Ang laman ho niyan, mga gamit ng mga bata, mga damit, chocolate, dahil second year na po niya na nagapadala ng package, balikbayan box para sa atin. So, pakita natin yung yung dumating. Nandito po ako sa studio ng Marinduque News. Ito yung studio ng Marinduque News. Yan. Naka-uwi na yung team. Tapos ito yung dumating na balikbayan box. Yan. Galing ng Hong Kong. So, i-unbox natin siguro one of these days. Ito. Ang laman nito mga damit. And ang mga damit na laman nito mga original talaga. Dahil last year nagpadala na siya sa atin at mga H&M para sa mga kapitbahay namin ito na mga bata. Yung laman nito. So, siguro sa mga susunod na lamang natin ito unbox. Dahil wala akong kasama dito para mag-video sa atin. Yan. So, sa nagpadala po nito, thank you so very much. Taga Santa Cruz ang nagpadala nito. Nasa Hong Kong siya. Yan. I-unbox natin yan sa mga darating na mga araw. Yan. So, but anyway, kumustahin muna natin yung ating mga kababayan. Kumusta po kayo? Long time no see. Hindi na ho kita nakakapag-live madalas. Dahil marami po kitang trabaho. Dahil alam niyo naman po ang inyong lingkod ang tumatayo ngayon na Information Center Officer sa probinsya. Kaya maraming mga gawa. But anyway, continuous naman yung update namin sa update ng COVID. Nasa alert level 3 pa po tayo at talagang tumataas ang kaso ng COVID-19 sa lalawigan. So, as a matter of fact, base sa aking recent monitoring sa COVID-19 na PHO Marinduque, as of today ay ilan na ang ating active cases. Ang active cases po natin ay as of yesterday pala ito, 145 total active cases. Napakataas po. Kaya lagi po kayong mag-ingat. Ang total cases na po natin is 3,983. So talagang mataas na ang aktibo natin sa ngayon. Kaya ang breakdown po niyan para sa ating mga kababayan, ito, nasa yung breakdown nito. Number of new positive cases. Ang dami, ang daming kaso. Ang taas ng kaso. Nasa yung breakdown nito.
hanapin natin yung breakdown ng ang dami pala sa nasaan na yun, Bells and ito, breakdown, total cases, imported 145, ito 79 sa bayan po ng Buwak, Buena Vista 11, 22 sa Gasan, 9 sa Mugpog, 7 sa Santa Cruz, 17 sa Torrijos. So ang total ho niyan ay 145. So ganyan kataas ho itong last week ng December, mababa ang wala tayo, almost walang naitalang kaso. Pero sa pagsipa ko at pagpasok ng taong 2022, tumaas ang kaso natin sa COVID-19. Kaya, laging panawagan ho natin. Though, mataas na rin ho ang porsyento ng mga nabakunahan sa ating lugar. As a matter of fact, it's 75.59% na yung total percentage na nabakunahan as of, kailan ito? Ito yung pinaka-latest as of January 21. Tapos, ang total population ho kasi natin ay 242,420. At from that figures, yung kukuha po kayo ng 70%, which ang 70% nung 242,000 ay 169,694. Kaya lumalabas po na ang nakakompleto na ng bakuna sa ating yung may dalawang doses ng bakuna ay 128,278. So basically, yan ho yung figures ng COVID-19 situation or status, at the same time yung vaccination status sa Marinduque. So, pero alarming ho ito dahil 145, napakataas po niyan, at yan po yung isa sa mga naging dahilan kaya itinaas na sa 140, itinaas na sa alert level 3 ang kasalukuyang status ng Marinduque. So mag-ingat po kayo palagi mga kababayan, kaya hindi rin tayo masyado makalabas dahil nga ni po sa ganitong situation. But anyway, thank you so much ho sa lahat nating mga kababayan na palaging nakasuporta sa ating mga live vlog. And special shoutout kay Dr. Bel Magturo. Yan. So, Dr. thank you so much sa pagpapaganda na ating ngiti. Yan, dahil yan kay Dr. Bel Magturo. Yan, thank you. And hi kay kabayang Eileen Mandak, Mesalang. Hi Insan, kumusta po kayo dyan? At ating mga kababayan kung saan pong bansa o lugar kayo nanonood ngayon, special shoutout po sa inyo. At dalangin po namin na palaging ligtas kayo sa anumang kapahamakan. Dahil nga ni po kakaiba itong Omicron variant, napakabilis ho nitong makapanghawa. Kaya mag-ingat po kayo palagi. Si Annarisa Saludo, Solo nanonood. Hi DJ, magandang hapon. Magandang hapon din. Kumusta po kayo dyan? Nasaan po kayo? And again, special shout out kay kabayang yan, nag-message na. Naka-live ako sa Marinduque News. Yan. Nag-message na yung nagpadala. Yan, nag-restless. Sabi ko, naka-live ako ngayon sa Marinduque News. Hi kay Ate Minalyn Palma at kay Ate Net Patetico. Yan, so hopefully mapanood nyo ito. At sa lahat ng ating mga kababayan, nasa Santa Rosa pala si kabayang Annarisa Saludo, Solo. Yan, at siguro yung iba, dahil marami ng mga kababayan dito, baka hindi na ako kilala dahil hindi na kita nakaka-live regularly dahil marami pong mga gawa. Pero lagi naman po naming dalangin na sana kayo ay maayos ang sitwasyon at kalagayan dyan. Dito naman po sa Marinduque, tayo naman po ay okay. Tayo naman po ay nasa maayos na sitwasyon. Talagang nagadobling ingat lamang po kita talaga dahil nga po sa matinding banta ng Omicron variant. At sana'y maintindihan din ng ating mga kababayan na yung lahat ng measure na inagawa po ng pamahalang panlalawigan para po yan sa kabutihan ng ating mga kababayan dito sa lalawigan, dahil alam naman po ninyo kung ano ang sitwasyon ng ating ospital. So check mo na lang po yun. So yun,
So, lahat ng yon dahil nakikita ko yung feedback ng ating mga kababayan, yung iba nagagalit, bakit daw po ang higpit dito sa Marinduque, yung iba hindi naniniwala sa virus. Pero guys, mga kababayan, ang dami na pong binawian ng buhay dahil po sa pandemyang ito. Kaya kung hindi man ho kayo naniniwala, sana ay sa inyo na lamang po yun at huwag nyo nang ipahamak ng iba nating mga kababayan na naniniwala naman sa sakit na ito. Yun. Pakita natin pala. Dito kami sa studio ng Marinduque News. Medyo madilim na dahil nag-uwian yung mga kasama ko. So basically ito yung pinadala na door to door. Oo, dinala mismo dito na balikbayan box. Ang laman po nito yung mga damit para sa mga kapitbahay namin sa Buangan. Ang swerte ng mga bata doon dahil may taon-taon, pangalawang taon na po ito na merong blessing na natatanggap kami mula sa dalawa nating kababayan na nandyan sa Hong Kong, na taga Santa Cruz, na nagapadala at hindi nakakalimot magbigay ng regalo sa mga kabataan at mga bata sa aming kapitbahay sa Barangay Buangan. So yan ang sa mga susunod na araw saka po natin yan unbox baka bukas dahil marami lang po kitang mga inagagawa ngayon, pero at saka wala akong kasama dito. But hi Menchi Revilla Maritana, hello idol, kumusta po? Pabati naman po sa pamilya ko yan sa Marinduque, sa lahat ng Maritana family sa bayan ng Trios. Hi Mark Ariel Ordeliano, kumusta ikaw? Yan, alam mo ang laman nito, mga original na mga damit, branded na damit. Dahil last year, natanggap din namin mga branded na mga damit like mga H&M, etc. So, yan po ang update sa Marinduque. Ano pa pong gusto nyo malaman? Gusto nyo ibahagi namin sa inyo? Yan. So, basically, yun lamang naman po ang update. Oops. Dito. Yan. Yun lamang naman po ang update sa Marinduque. Ano pang situation dito? Mga kaganapan sa probinsya. Wala masyado dahil pinagbawal na naman yung sabong. Dahil nasa alert level 3 ho kita. So, yun yung mga things na mga nagbago sa alert level. Ito, basahin pala natin para maintindihan ng ating mga kababayan yung pinakahuling update ng ano-ano yung mga dapat gawin, mga hindi dapat gawin, mga guidelines sa ilalim po ng Alert Level 3 dahil naglabas po ang ating gobernador ng Executive Order number 2 Series of 2022. Ulitin po natin, naglabas po ng Alert Level ng Executive Order number 02 Series of 2022. Ito po yung guidelines of Alert Level 3 in the province of Marinduque from January 16 to January 31, 2021. So, para po sa inyong mga katanungan tungkol sa pagkuha ng Travel Coordination Permit o ng TCP at mga requirements sa pagbiyahe, ito po yun. Pakinggan po ninyo. Base po dito sa update ng atin pong pamahalang panlalawigan, ito po yung nakapaloob doon sa Executive number 2 na nilagdaan at inilabas po ng ating mahal na gobernador, Governor Presbitero Velasco Jr. So, kagabi po meron kaming programa. Ito po yung Presby with Love kung saan nga po ay in-announce niya o ipinahayag niya na mayroong ilalabas na executive order para po doon sa guidelines ng Alert Level 3 status sa probinsya. At inilabas na po yan, actually nakapaskil na po. Basahin lamang po natin kung ano yung nakapaloob dito sa executive order na ito. Medyo napakahina lang ng ating internet connection kaya hindi natin mabasa yung component. Parang may problema ngayon sa Facebook, hindi kita makapag-send ng messages sa Messenger. Hindi ko alam kung sa ilang mga kababayan natin ganito din yung situation or setup. Pero ito, pag nasaan na yun, basahin natin dahil napakabagal
ng internet. Yan. So, sa mga kapasok pa lang po dito, kumusta po kayo? Saan po kayo nanonood ngayon? Mga kababayan, nasa ang lugar po kayo at nandoon? Kumusta po ang inyong sitwasyon dyan? Ito po yung nandoon sa Section 1, doon sa interzonal and intrazonal movement. Ito po yung para sa mga dayuhang manlalakbay, patnubay at gabay. Ang mga dayuhang manlalakbay ay pansamantalang pinagbabawalan. Hindi po muna kayo pinapayagang makapasok sa Marinduque mula po noong January 16 hanggang January 31 o sa katapusan ng buwan na ito. Dahil sa pagtaas nga po yan ng kaso at mga ulat ng mataas na hawahan ng Omicron variant sa maraming bansa at sa pagkakaroon po ng Omicron sa Pilipinas. Though dito po sa Marinduque wala pang naitatala and hopefully walang maitalang kaso ng Omicron sa probinsya. Para po ito sa mga OFW at saka po yung mga returning overseas Filipinos o mga ROF. Ang mga OFW at mga ROF na papasok sa probinsya dito sa Marinduque, depende sa bansang kanilang panggagalingan, ay kinakailangang tumalima sa mga quarantine protocols at requirements alinsunod po doon sa IATF Resolution number 151 Series of 2021. Para po sa mga OFWs at ROF na galing sa bansa o teritoryo o jurisdiksyon na nasa ilalim ng red list, ang inbound international travel ng OFWs at ROF, anuman ang vaccination status na nagmula sa red list na bansa, jurisdiksyon at teritoryo sa loob ng huling 14 na araw bago ang pagdating sa kahit anong port sa Pilipinas, ay hindi po pinapayagan o in short, pinagbabawalan po kayo na makapasok. Para po sa mga OFWs at ROF na galing sa bansa, ito pa rin na nasa red list, ang mga Filipino lamang na pabalik sa bansa na sa pamamagitan ng government-initiated repatriation, non-government-initiated repatriation at bayanihan flights ang maaari pong payagang makapasok na napailalim sa nanaig na entry o testing at quarantine protocols para sa red list na bansa, jurisdiction at teritoryo. Yan. Ang mga pasaherong nasa pagbabiyahe na at sa lahat ng magmumula sa bansa nang nabanggit sa loob ng 14 na araw bago ang pagdating sa Pilipinas ay hindi sasailalim sa paghigpit na ito mula sa pagpasok, ngunit kinakailangang sumailalim sa facility-based quarantine ng 14 na araw nang may testing sa ika-7 araw at ang pagdating bilang ang unang araw sa kabila ng negatibong RT-PCR result. So, ibig sabihin lamang po yung mga pasahero o yung mga kababayan natin, mga OFWs o mga returning overseas Filipinos na sumailalim doon sa mga government-initiated repatriation o non-government-initiated repatriation, pwede ho silang makapasok sa probinsya. Provided na sila po'y tatalima doon sa mga panuntunan na ibinaba po sa kanila. Yan po. Medyo mahina pala ang signal natin. Hi Salde Cebuana. Good afternoon DJ. Pa-shoutout po sa aking mga anak na sina Maymay at si Mrs. Vanji, watching all the way with love from Caloocan City. Hi kabayang Mark Ariel Ordeliano, kumusta ikaw? Diyan sa Santa Cruz. Ano nga na yung barangay mo dyan? Banugbog o Hanagdong? Santa Cruz, yan. And special shout out kina sa mga kababayan natin na nanonood. Hi Miko Santiago, magandang hapon. Nandyan na kayong program ni radyo natin. Nandito na pala. So, ako po'y magpapaalam na dahil masalang na ang radyo, ang Gusto Ko Healthy Ka ni Mayor Antonio Uy Jr. ng Bayan ng Santa Cruz. God bless everyone. Magkakitaan at magkarinigan po tayo sa mga darating na mga
oras at mga araw pa. Kapag kayo po yung mga katanungan, ipadala nyo lamang po yan sa inyong lingkod. At sa abot nating makakaya ay atin pong sasagutin ng inyong mga concern. So God bless everyone. Mabuhay po ang Marinduqueño sa nang panig ng mundo. Bye-bye! Hi, Salde. Oops. Pakita natin yung yan ang ating natanggap na balikbayan box. Bye-bye.